Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan Ame from Japan, Sagittarius Kabayan. This reading is for you. This is for June 17 to June 21, 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. Dahil halos lahat kayo is resonate. I-comment lang mga kabayan, ang inyong energy is naiwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko. Makakulay yung energy nyo, makaresonate na kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po na personal reading, at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po ng video na to, how to contact kami para sa personal reading. This is a general reading mga kabayan. Sagittarius, kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso. Maaring nangyayari o mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan po natin ang ating isipan. Para kay Sagittarius, show me, show me, show me, show me. Tandaan nyo, hindi nyo po ito personal reading. Okay? Kung ano lang yung resonate sa inyo. Wow. Kita mo to? Ganda, no? Gawa tayo ng advice. What is the advice para kay Sagittarius? Please show me. Advice po para kay Sagittarius. Show me, show me, show me, show me. Buksan natin siya mamaya, ano? Thank you. Sa nakikita ko sa'yo dito, no? Ano yun? Ano sinasabi ito? You need to plan yourself. Siyempre, mag-focus ka. Kailangan you have a rule for the future. Kailangan mo daw mag-save ng monies. Siyempre, sinasabi rin dito na kailangan mo rin na ng self-care. Yan. Ingatan mo yung sarili mo, pahalagaan mo yung sarili mo, and then, sa nakita ko dito, ibalik mo yung tapang mo. Nakikita ko naman, you are the person na hindi ka madaling masiraan ng loob, no? Kasi nakita ko yung energy mo is happy sa ngayon, no? Sa nakita ko ito. Masaya ka naman, may mga plano na ako nakikita sa'yo, talagang nahandod ka na sa new direction mo sa buhay mo, no? Na, you want to secure yourself, stability mo, hindi lang sa'yo, sa family mo din, no? Sa nakita ko dito. Hindi na yung mga pagpaplano sa buhay. Yan. Hindi yung mga rules. Or you need na magkaroon ng rules, no? Nalagang hindi yung pagpo-focus sa pera or pagpo-focus sa trabaho ang kailangan, ano? And then, nakikita ko naman yung pagiging friendly mo, pagiging very passionate mo. Sa nakita ko dito, you're the person talaga na madaling mag-shine, no? Yung kahit saan ka ilagay na sitwasyon, you'll be shine. Totoo yun, totoo. Pero siguro minsan, handuin yung part na na magsalita ka rin, no? Siguro iba sa inyo, hindi kayo masalita. Kumbaga, handun siguro yung sa part kayo na parang may mga party ng buhay niya na hindi nyo sinasabi. Nag-hide kayo ng feeling sa nakita ko. Kailangan mong gamitin yung throat chakra mo. Kaya ka nga may throat chakra. Throat chakra. Ate, ano ba yung throat chakra? Yun yung voice, no? Kailangan mong sabihin yung nararamdaman mo. Kailangan mo rin mag-voice out, no? Sa nakita ko dito. Nakikita ko naman na hindi yung pagiging lovable, syempre, very passionate, matulungin, no? And then you give love talaga sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon na takot ka, no? May mga sitwasyon na minsan na pag-iisip ka every night. Ang nakikita ko dito. Kasi, I don't know, sa ngayon, nakikita ko, siguro dumaan ka sa part na yun, no? May mga iniisip sa gabi, ganyan. Mga sitwasyon na hindi madesisyonan. Ganyan, may mga choices siguro ako na nakikita sa'yo. Siguro iba dito, you have a choices kung gusto mo mag-crossroad or iba. Halimbawa, may trabaho ngayon. Hindi mo yung sinasabi Sa iba, siguro, kinikim-kim mo. Yung iba ganun, siguro. Hindi nyo may mga, alam, may trabaho ngayon, pero gusto mo pa na iba. Ayan, gusto mo mag-another direction. Yun. Nakita ko. Pero sa nakita ko sa inyo, kung nasaan ka man ngayon, nakikita ko naman, okay naman yung position mo, okay naman yung sitwasyon mo, nakakain ka naman every night, maliit man o maliit yung blessing na nakikita ko sa'yo, andun pa rin yung pagiging, andun pa rin yung
blessing sa nakikita ko sa'yo dito, no? Nakikita ko iba dito, may disiplina naman kayo. May disiplina kayo when it comes sa trabaho talaga, no? May disiplina kayo. Sa nakikita ko rin sa inyo na, siguro iba sa inyo is like, may position, maybe, you have a position, or you have a rules, na, o naglagay ka na ng rules, or you need magbigay ng rules sa sarili mo, sa lahat ng sitwasyon, sa nakita ko ito. Nakikita ko rin dito na you share your blessing, kahit maliit man o malaki yung natatanggap mo. Hindi yung pagiging matulungan, hindi yung you give love to others, emotional, financial, understanding. When it comes sa relationship, mapagbigay ka, maintindihin ka. Family man yan, karelasyon man yan, o sa trabaho mo. Yun. Siguro minsan gamitin mo yung throat chakra mo, no, sa nakita ko dito. Wag kang matakot. Kailangan mong harapin yung takot mo sa buhay. Kung ano man yung magiging choices na yun, at halimbawa nagsalita ka, hindi nila natanggap. Okay lang yun. Okay lang yun. Harapin mo yung takot mo. Sinabi mo lang yung totoo. Pag hindi nila na-accept yun, kasi alam nilang may mali sila. Diba? Kasi ang isang tao naman, hindi mo naman masasabi. Hindi yun magsasalita kung wala siyang napapansin sa'yo. No? Ganun. In a good way, syempre magsalita tayo in a good way, no? Sa nakita ko. Kailangan mo rin i-share yung mga nasa isip mo. Sa nakita ko ito, kung may problema ka, you need to share, no? Sa mga mapagkakatiwalaan mong tao, no? Don't hide your feelings, no? Sa nakita ko dito. Minsan kasi nakikita ko, nagsisinungaling ka na rin sa sarili mo. You're okay but not. Sinasabi mo, okay lang. Pero deep inside, hindi. Yun ang nakikita ko sa'yo, no? Sa nakita ko naman sa'yo na, tingnan natin, no? There's a new direction kasi ako nakikita ito. Kumbaga, sa nakita ko to, may mga good karma na darating sa buhay mo. Yes, there's a good luck. Ako nakikita. May mga wealth and may mga nurturing. Kumbaga, may mga bunga na magaganap sa buhay mo. Siguro by September or within 9 months or 10 man yan, by October, September, October something, there's something happening na makakamit o maaring or 10 days, maaring ganun, may magaganap na ano tawag ito, na malaki man o maliit yon na blessing from the universe na makukuha mo. No? Tingnan natin. Kailangan mo maging honest sa sarili mo, ha? You need to be honest to yourself din, no? Sa nakita ko dito. Okay, ibig sabihin, kailangan talaga harapin mo yung fear mo. Sa nakita ko to. Kailangan mong mag-escape daw sa mga sitwasyon o lumayo o dumistance sa mga tao na hindi dapat pagkatiwalaan. Sa mga tao na dadaling katahatakin ka lang sa baba, no? Sa nakita ko dito. May mga sitwasyon ka na naghihintay ka. Kailan ba ako makakalabas dito sa sitwasyon ko na meron ako ngayon? May mga sitwasyon na naghihintay ka rin ng mga, kasi nagkakaroon dissatisfaction Maaring sa trabaho, sa relationship, maaring ganun, o saan man yung sitwasyon mo, na handun yung na nagkakaroon, hindi ka okay, no? Hindi ka okay. Yun, kung handun yung on and off with action, sa nakita ko to, siguro iba sa inyo naboboard na kayo sa buhay nyo, kung nasaan man kayo ngayon. Nagkakaroon maraming question when it comes to ourselves, no? Nagkakaroon ng mga you feeling stuck. Ganyan. Kasi nandun yung part na medyo may pagka-stress, no? May mga pag-aalala related ang work, no? Sa nakita ko. Parang handun yung hinihiling mo yung mga pagbabago, no? Oo, nanghihiling ka. Parang may mga sitwasyon ako na nakita na pinanghinayangan mo. Either sa pera, sa dati mong work, o sa relationship mo. May mga sitwasyon ako nakita na parang napanghinayangan mo. Ganun. Parang kasi ngayon sa nakita ko, kung may mga napanghinayangan ka in the past, nakita ko you're starting anew
you start for a zero no? Sa nakita ko sa'yo dito. Okay lang yun. Okay lang yun kasi we have the Wheel of Fortune and the Nine of Pentacles naman. Darating in a divine timing. Darating yung blessing na para sa'yo. No? Huwag ka mapangihinayangan sa mga nawala na at natapos na. Okay? Iba dito siguro mga nag-uumpisa na kayo ng new work. Yan. You're starting a beginning of new love life. Mga ganun. No? Basta you need to trust yourself. Yung iba dito nagkakaroon ng fresh start. Oo. And then yung iba dito, hindi na yung parang you feel free na for everything. Siguro, in the past, ang dami mong mga sacrifice, ang dami mong takot, ang dami mga nangyari sa buhay mo, pero nalakpasan mo, di ba? Oh, it's good yun. Kaya siguro ngayon, medyo nakaramdam ka na ng freedom sa sarili, freedom sa ibang mga situation, mga ibang problema, maaaring nagkaroon ng mga resolba. No, sa nakita ko to, hindi na yun, nagkaroon ka na ng lakas ng loob sa ngayon Ay, anak, Diyos ko, nagulat ako. Ay, sorry po. Naipit ko yung niya, paan niya. Sorry. Thank you po. Okay, ibig sabihin niya, iba sa inyo, no? When it comes, halimbawa sa trabaho nga, no? Kasasabi ko lang kanina, lumabas uli. Nagkakaroon ka ng choices in life, no? Either sa love life or sa trabaho or sa negosyo yan, pagkakapirahan. Handun yung part na may gusto kang i-focus, may layunin ka no? May layunin may objective ako nakita na gusto mong gawin talaga. Pero why hindi ka maka-jump sa iba? No? Kasi natatakot ka, maaring natatakot ka sa mga magagano na mangyayari, maaring halimbawa, meron ka ngayon, tapos nag-jump ka, tapos hindi ka pala nag-success, maaring natatakot kang ganun. O kaya, meron ka mga sitwasyon na hindi mo kayang desisyonan sa buhay, na ayaw mong pumili. Halimbawa, sa isang relationship, ikaw, tapos yung karelasyon mo, tapos may iba siya. Ay, hindi, mali. Erase. Halimbawa, ikaw. Halimbawa sa relationship lang maaring ito isa trabaho or sa anumang sitwasyon. Halimbawa, ikaw ito, may gusto ka, then, may gusto ka pang iba. Ipasok mo ko sa isang tong sitwasyon. Pero, hindi ka makapili sa kanila. Wala kang pipiliin. Kasi okay sila sa'yo. Ganon. Maaring ganon. May ganon. Maaring ikaw or maaring yung karelasyon mo. Itong nakikita ko, no? Yun. May mga sitwasyon dito na talagang hindi ka makapili when it comes sa pagkakaperahan, sa trabaho, ganyan. Pero may nagkakaroon ng choices, no? Anong pwede niyang malaman dyan? Tingnan natin kung ano malalaman mo dito. Sa nakikita ko naman dito, with the Four of Wands, darating yung time, talaga magkakaroon ng happiness. No? Siguro, we need din talaga na, na harapin natin minsan yung takot natin sa buhay. Yung mga decisions in life. We need to face yung mga difficult decisions sa buhay. Kailangan mo ma-face yung mga obstacle na yan. No? Use your mind and intellect. Yan. Kung ano ba mga sitwasyon na nahihirapan kang desisyonan sa buhay, kailangan mong harapin yun. Kasi kung hindi mo harapin yun, hindi mo malalaman yung magiging resulta nun, di ba? You need to accept, syempre, kung ano yung magiging resulta. Pero kung sa nakita ko naman dito, magiging okay naman. Sa ngayon, nakikita ko sa'yo dito, medyo hindi ka masaya. No? Kung nasaan ka ngayon, medyo pagod ka. Siguro iba dito may travel. No? Baka may travel kayo dyan lang, or sa ibang bansa, yun ang nakikita ko. Maaaring magkakaroon ng mga kasalan, no? Or date, halimbawa, maaring date. Kasalan, date, birthday, celebration, happiness, ang nakita ko dito. Maaaring magkakaroon ng mga union, getting together, yan. Nakikita ko dito, magkakaroon ng ganon. Hindi ko lang alam, baka may pupunta kang wedding, maaaring ganon. Hindi ko lang alam kung pupunta ka o hindi. Iba siguro dito, pag-iisipan pa nila kung pupunta sila. Kung may celebration na wedding, ganyan. Sa nakita ko rin dito, maaring yung iba dito nag-iipon ng pera for vacation. Maaring gusto niyo mag-beach, gusto
gusto nyo magdagat o mag-lake. Lake, ano yun ate? Basta ganun. Vacation ng family nyo, ng mga mahal nyo sa buhay. Yan, may coming home, maaring may umuwi, maaring ikaw uwi ka sa nanay mo. Kahit hindi man siya ibang bansa. Halimbawa, ikaw nasa ibang lugar ka, uwi ka sa nanay mo, uwi ka sa kapatid mo. O kaya yung kapatid mo uwi sa inyo. May mga coming home, baka galing probinsya. May mga coming home ako nakikita. Maraming community, maraming teamwork ako nakikita. Hindi ko alam kung bakit maraming tao. No, hindi ko alam, siguro sa working place mo, ang daming tao. Yun ang nakikita ko. Maaring ganun sa iba, no? Yung working place mo, marami siguro ng tao. Kaya medyo nakikita ko yung pagod mo, no? Maaring ganun. Kaya minsan siguro nakakaramdam ka na parang hindi ka masaya. Siguro sa pagod din yun. No? Magre-relax-relax ka rin minsan, no? It's time din minsan napunta ka ng mga ganyan, mga beach, mga mapupunong lugar. Ano yung monkey ate? Hindi naman. Natatawa ako sa inyo. Tatawa ako sa sinasabi ko. Yun lang. Talagang dapat yung iba dito nagkaroon ng third party. No? Sa nakita ko dito. Nandito kasi sa option, kailangan mo raw mag-save ng monies, ang dami nun ng money. Oo, sinasabi ito, kailangan mo daw mag-save ng money for the future, sinasabi rin. Tsaka, wag ka daw bili ng bili. Pero nakikita ko naman sa inyo, I hope hindi kayo lahat, no? Maging matipid lang, nakikita ko dito. Kailangan din ng pagtitipid, no? Ang bili lang siguro natin is yung mahalaga lang. Kung meron, alam naman natin na hindi natin magagamit, huwag na lang. Yung iba siguro ganun talaga matitipid. Yung iba kailangan, ha? Wheel of Fortune. Wow! God, thank you. Kung inaalala mo yung pera mo, Sagittarius, huwag ka na mag-alala. May mga sitwasyon na nagiging emotion ka eh. May mga sitwasyon na nag-aalala ka, lalo-lalo na sa pera. Yung may mga sitwasyon na parang nalulungkot ka at pag-aalala when it comes to your mother, kapatid mo, mga kapatid mo, ganyan. Nakita ko dito, yung financial mo, yes, congratulations! Magkakaroon ng improvement when it comes to your financial within 5 months to 5 months, maaring 5 days pa lang, mararamdaman mo na yung pag-angat niya, no? Sa nakita ko ito, or a past 5 weeks man yan, 5 days ago. Maaring nangyari sa iba o sa iba mangyayari pa lang. Yes, magkakaroon ng improvement when it comes to finances, magkakaroon ng mga recovery, yung mga nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng mga problema sa health nila. Yes, magkakaroon po ng better health. Yan, sa nakita ko dito. Tsaka may luck. Yes, may luck. Oh my God. Talaga? Positive change kasi ito eh. Hindi man malaki yung makuha nyo. Sabay ganun, no? Hindi man malaki yung makuha nyo, no? May lucky daw kayo. Yes, may lucky na darating sa buhay mo. Magkakaroon ng mga positive changes, matatapos na yung mga hardship o yung mga paghihirap mo sa buhay mo, no? Yan, yun ito, accept and receive na lang yun sa nakita ko dito. Congrats. Yan. Ay, ano ba yun? Kailangan ganun ate. Dalawa na pala to. Ayan, nakikita ko naman na may tinulungan ka ba? Parang handa yung pagtulong, no? May mga pinag-uusapan when it comes to a money. Yan. Maaring gano'n. May mga pinag-uusapan. Maaring anak. Ganyan. Kung anak or kamag-anak, something. Malapit sa puso. Yan. Baka pinag-uusapan nyo yung stability nyo o pinag-uusapan nyo yung mga kaperahan. Ganyan. Maaring, gano'n nakikita ko. Maaring may mga namimiss ka na mga past person na related sa'yo, na parang namimiss mo siyang kausapin, o baka i-text mo siya, or siya ang magte-text sa'yo, no? Either, vice versa. Maaring makareceive yung iba dito, makareceive ng text message to someone na hindi mo nakakausap, or ikaw ang makikipag-text sa kanya. Maaring naaalala mo siya, tapos maisipan mo lang na i-text siya, or kausapin siya. Or a vice versa. Ito nakikita ko sa'yo, no?
Sa nakikita ko naman sa'yo, you are very stable sa ngayon. Oo, meron kang positive destination, you have a clear path. May mga instant opportunities actually na darating sa buhay mo. On track, no? Sa nakita ko to, makakaramdam ka na ng freedom, lalo na when it comes sa kaperahan. Yes, makakaramdam ka na ng freedom. May mga biglaang mangyayari, maaaring may biglang makipag-usap sa'yo na hindi mo inaasahan, or bigla kang may maganap na situation na maganda sa buhay mo. Kasi there's a luck. No, may mga gaining momentum. Ayan na nakikita ko dito. Nakikita ko yung stability mo sa ngayon, no? So, yung iba dito siguro magkakaroon na kayo ng simula, bagong simula ng good memories, no? Sa nakita ko dito. Yan, nagkaroon na talaga na malaking pagbabago sa buhay mo, lalo na when it comes to your kaperahan or sa trabaho mo. Yung iba dito talaga nag-i-start na ng sarili nilang trabaho, may business, malaki o maliit man yan, yun. May mga iba dito nag-aaral, may batang nag-aaral, siguro yung iba dito, either anak mo, or pamangkin, ganyan. May nakita ko bata na nag-aaral. O kaya ikaw, baka nag-aaral ka, o may mga pinag-aaralan kang situation, no? Sa nakita ko dito. O baka maaring iba sa inyo, nagso-social media kayo. Maaring ganun, no? Baka may reels kayo, may TikTok kayo, ganyan. Meron daw nag-i-spy sa iba sa inyo, may nag-i-spy. Either ikaw ang nag-i-spy o siya ang nag-i-spy sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Medyo tinitingnan niya yung galaw mo, eh. Maaring sa social media, Facebook mo, yung ganun, o maaring sa trabaho, ganyan. Baka may mga nakakausap ka na focus siya sa'yo, na tinitingnan niya yung mga galaw mo, yung mga salita mo, maaring ganun, no? O kaya ikaw, maaring nagiging mapanuri ka sa ibang tao, no? Sa nakikita ko. We need to learn from the past, ano? Sa nakita ko dito, no? Pumulo tayo ng aral sa nakaraan, sa nakikita ko. Tingnan natin ang advice ni Universe. Gratitude. Okay, sabi ko sa'yo, di ba? May mga darating na luck sa'yo. As in, we have the gratitude. Kailangan natin din syempre magpasalamat. Malaki man o maliit yung dumarating na blessing, reward, success sa buhay natin. Kailangan gratitude, ano? We have to thankful for the life and the opportunity that it present. Kahit na yung mabuhay lang tayo, no? Pag nag-birthday tayo, tapos nabuhay lang tayo ng +1, no? Thank God na yun. Diba? Yung nakakakain tayo ng 3 times a day, 2 times a day, kahit 1 times a day. Thank God na yun, diba? Kailangan gratitude. Kailangan magpasalamat tayo. Small things pa lang, dapat magpasalamat na tayo. Huwag tayong magreklamo. We don't need that, no? Kasi dalayo ang blessing sa atin, no? Kahit na anong darating, kahit maliit na bagay yon, kailangan gratitude, no? Don't forget. We have the health, sabi ko sa'yo, oh, diba? There's a good health, yes. Nakita ko rin dito, talaga, yan, you need to be honor, yung physical mo, yung vessel that, ayan, inherits my soul. Yan, kailangan mo rin pahalagaan yung sarili mo, syempre, with the health, yan, you are a good health. Kung may mga sakit sa inyo, kung sino man, yan, may health pa rin ako nakikita. Pagpapasalamat po pala ito, gratitude pa lang yun, no? Sa taas, ano, yung you need to be honor yourself, no? Yung meron kang good health, lalo na sa pamilya mo, sa anak mo, yun, gratitude na yun, no? Pasasalamat na yun, and we need to thank God and universe for that. Yan, doubt, yan. Siguro we need to release yung the need that to know all the answer. Kailangan natin i-release yung doubt natin sa sarili natin. Yan, yung mga panghihinayang, yung mga hindi natin na-achieve, hindi natin nakuha. Kasi it's destiny, di ba? Huwag ka tayong magkaroon ng doubt sa sarili natin na hindi natin na-achieve, na panghinayangan natin. Kasi kailangan yun. Kailangan mawala at kailangan hindi na para sa yun. Kasi mas may better na para sa iyo. Huwag kang magkakaroon ng doubt sa mga nangyari sa buhay mo. No? I-release mo yun. Need mong i-release yun, no, para sa ating wheel of fortune, no? Tsaka sa positive outcome ng mga magaganap. Kasi talaga, sabi nga, taas, ni Lord, tsaka ni Universe,
aalisin yung kailangan natin, aalisin niya yon. Kasi hindi mo yung kailangan. Ang ibibigay niya sa'yo, yung pinakakailangan mo. Be gratitude. Arigatou namaste. God bless.